Good morning, Philippines. Good morning, world. Magandang hapon sa ibang parte ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saan po nararating ang ating video. Maraming salamat po unang-una sa pagtangkilik ninyo. Maraming salamat sa mga comments ninyo, mga opinions ninyo. At least we can help each other. We can learn from each other's experience. At maraming salamat din sa mga nambabash, yung mga nagko-comment na hindi binabasa ang video. Maraming salamat pa rin po sa inyo kasi engagement pa rin po yan. So right now, nandito po tayo sa rooftop ng aking bahay. The reason kung bakit ko ginawa ng rooftop na to, at ginawa ko siyang slab, meaning sa mga hindi po nakakaalam ng term na slab, actually ngayon ko lang din po nalaman, so don't feel bad. Ang slab po is that the rooftop is going to be made of concrete. Hindi po siya made of yung regular na bubong, kundi ang bubong po natin is made of concrete. Ayan po, just want to show you na pag nandito ko sa rooftop, this is the view you are going to see. Yan, kabukiran yan. And then behind those trees, nandyan lang po yung ilog namin. So, bakit po blinag ko ito ngayon? Because like I said, experience ko po ito at nasa sa inyo kung gusto nyong you wanna learn from it or not. Anyway, so dito po sa rooftop, dito po ako nag-decide para according sa mga experts' opinions. Dito magandang ilagay ang water tank kasi hindi ka na magpapatayo pa ng stand niya, another gasto. So, since ang rooftop naman natin is slab, pwedeng gawin. So, dito po ako naglagay. Ang aking pong drum, ang aking pong tank is just a 14 drum tank. Ang capacity niya po. So, yan. Okay. So, mumurahin na klase ito pero stainless steel naman, okay lang. It had cost me like 30,000. Yung mga mamahalin nito is 50,000 and above yung capacity po na yon. So anyway, so nilagay namin po dito ang water tank and then nilinis ang tangke, syempre, at nilagyan ng tubig at nirelease ang tubig. What happened? Nung December 23, today is December 26 po pala. So, a day after Christmas. Nung December 23, nagtaka na lang ako, yung aking master bedroom is meron ng tumutulo na tubig. Actually, hindi ako nagtataka. I'm sorry. Please forgive me for saying that. But it's actually already twice na happened na tumulo ang aking bedroom sa banda dito sa end. This is the end part. So, then we figured out na pag slab ang roof, hindi po siya kasi minsanan to nabubuhusan. So, ang ginawa nila is nagbuhos sila ng kalahati, one lengthwise, and then pagkatapos na nalagyan ng simento, and then they have to do the other half. So, ganun po ang ginawa. And then, lahat po ng mga nagpa-slab dito ng rooftop is nagkaroon ng problema, that is water leaking from the roof ang nagiging problema po pag nag-slab. So, kapag hindi po masyadong perfect ang pagkabuhos sa simento, is madalas nangyayari po ito. And then, kahit pa talaga yung mga it is really recommended, 100% recommended po na mag-waterproof kayo kapag ang rooftop ninyo is slab. Kasi po, tutulo po yan. Kung hindi man ngayon, like, in a couple of years, kagaya nung nangyari sa kapatid ko, so what my sister did, or, you know, other people did, nag-waterproof sila, nag-tiles sila. After waterproofing, they put tiles and then they put a bubong. Ako naman, like the purpose of me putting the slab rooftop like this, kasi I want to have like a small rooftop garden dito. You know, pag matanda ka na,
Kaya nga, one floor level lang ang bahay ko. Kasi pag matanda ka na, you don't have anymore the stamina or the strength to go up and down the stairs. Samantalang, pag gagawa ako, ito iniisip ko, akin lang naman opinion to. So, kung gagawa ako dito ng rooftop garden, at least, it will give me the incentive or the initiative to do some exercise by climbing up my rooftop and do a little bit of gardening, or just enjoy the rooftop garden with a cup of coffee or with a cup of tea. That was my goal in doing a rooftop na made of slab. And on the other hand also, ang pundasyon po ng bahay is supposed to be good for 2 to 3 stories. So let's say in the long run, gusto ng, you know, mga anak ang magpatayo on top of it, like they can just do it. Anyways, so balik po tayo doon sa pagbuhos ng tubig mula dito sa rooftop nung nilinis ang tangke at inilabas ang tubig. Kasi like big force of water po yon. So, hindi siya yung ulan-ulan na konti-konti lang. At mind you, meron po siya itong mga butas po na lalabasan ng tubig. But still, despite of na ang lakas ng bagsak ng tubig sa mga holes na ginawa, I'm sorry po, hindi ko po alam sa term yan, ano? Pero ganun pa rin na bumagsak ang tubig sa kwarto ko. And I'm going to show you why. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Like, tignan na po ha. See that line? Dito po yung connection ng paggawa nila ng slab ng roof. So, here. At sabi nga nila parang may crack pa yata yan. So, from here, see that? Yeah. Ito po yung yan. So, it is really, yung iba, inano niya, yung iba, yung mga naunang nag-work dito, nilagyan nila ng konting waterproofing. But may mga, like dito banda yung kwarto ko po, ayan po. Yan. Yan. Up to here. Yan po See this? Yan. Ito po yung pinapakita ko sa inyo. Okay. So, yan. So, yung kahit pa simentado po yan, meron pa rin yung sa gitna ang empty space na yun ang dapat nilang i-waterproof. So, sa mga gustong magpatayo or gumawa ng slab na rooftop, it is really advisable. Don't forget to ask na kinakailangan ma-waterproof siya. Okay po, actually sinabi ko to no na waterproof. Ang kaso po is yun nga sa mga naunang nakapanood ng aking vlog na napagawa ko ng pundasyon bago ako bumalik sa Amerika. Nagawa ko ng beams ang mga poste. So, nakagastos na ako that time ng 250,000 or something like that. I have to check again my receipt po, to be exact. Pero mga around those. And then, pag balik ko ng Amerika, nagpadala ako ng 3.5 million. At dapat po na sali na rin yung waterproofing. Pero, hindi po. Sa kasamaang palad, hindi po nangyari. So, yun. Ito lang naman po, suggestion lang po. Kung magpapaslab rooftop kayo, gawin nyo po na waterproof nyo po. Kasi kung minsan for me is just the practicality of it kasi ayaw ko lang yerong bubong kasi in a few years magbubutas yan, magre-repair ka na naman. Kahit pa metal yung gagawin mo na frame ng iyong bubong is magre-repair ka. You have to palitan kasi nagkakabutas or tapalan or repaint. Marami pong repairs in the long run. Siyempre, pag matanda na tayo by then, we don't have anymore that source na para gawin pa yung pa-repair na pa-repair. Kaya, nag-decide ako na gawing slab ang roof ko, that there shouldn't be a problem kung na-waterproof ito. So, dahil hindi po siya na-waterproof, kaya nagkakaroon po tayo ng problem sa pagtulo ng tubig.
So, the good thing is, dahil PVC yung ating ceiling, so hindi nasisira ng tubig yung ating ceiling. Kaya, because of the holidays, umalis ang aking mga contractors. Hopefully, babalik sila before New Year or even after the New Year, kung babalik sila, gagawin na lang po natin is ipapa-waterproof na lang po natin ang ating rooftop kasi we have no choice, we have to do it. So, yun po, sana po is sa mga maraming alam, please make suggestions, at sa mga kagaya ko na walang alam, I hope you learn from this experience, at maraming salamat po sa inyong lahat. We're gonna enjoy the rooftop with a cup of coffee very soon. So, maraming salamat po. Thank you for watching.